Ang pagbasa sa banal na ebanghelyo ayon kay San Juan. Nang panahong iyon, winika ni Jesus sa mga tao, "Ako ang pagkaing nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sino mang kumain nito. At ang pagkaing ibibigay ko sa kabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman." Dahil dito ay nagtalo-talong mga Hudyo, "Paanong may bibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang kanin natin?" Tanong nila. Kaya sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo, malibang kanin ninyo laman ang anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. At muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain, ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Buhay ang Amang nagsugo sa akin at ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Gayun din naman, sino mang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang pagkain bumaba mula sa langit. Ang kumakain nito ay mabubuhay magpakailanman. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga magulang sa ilang. Namatay sila, bagamat kumain niyon." Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ilang linggo na po yan, ang ebanghelyo natin ay galing sa ika-6 na kabanata na ito ni San Juan. Kung maaalala nyo, simula po yan nung pagpapakain nung mahigit 5,000 lalaki. At unti-unti pinauunawa sa atin ang kahalagahan ng pagkain para tayo mabuhay. Hindi lang pagkain na kinakain ng ating katawan sa araw-araw, kundi higit pa ron ang spiritual na pagkain, ang banal na Eucharistia. At natutunghayan natin kung paanong hindi rin lubos na maintindihan ng una ng mga Hudyo anong ibig sabihin ng Panginoon na pagbibigay ng kanyang sarili, dahil sa mga dulong bahagi na ito na ebanghelyo, talagang diretsahan na sinasabi ng Panginoon, "Ang binibigay ko ay ang aking laman at dugo." At ibinibigay niya na yon sa anyo ng tinapay at alak. At yan ang banal na Eucharistia na pinagdiriwang natin. Kaya nga, yan ang tanong, anong maibibigay ng taong ito ang kanyang katawan para kanin natin? Sa karanasan natin, kahit sabihin natin ito'y inaral na sa atin ng pananampalataya, ang katanungan pwedeng maiwan sa atin sinasampalatayanan ba natin? Naniniwala ba talaga tayo na yung tinapay at alak na yan na inihahandog sa banal na misa ay nagiging tunay na katawan at dugo ng Panginoon? Kung maaalala nyo, ilang taon na po nakararaan, mayroong isang bata, marahil di niya intensyon, pero ang nangyari ay ibinlag niya yung ostya. Nagawi siya nung isang ostya na parang hindi naman yata konsagrado. Kumuha siya kung papaano, tapos ibinlag niya. Nilagyan niya ng parang taste test. Diba? Anong texture, ano yung appearance, ano yung lasa, ano yung content. At ang daming mga tao ang nag-react po doon. Nagkaroon pa nga po ng sanction nandun sa school. Pero yung pangyayari na ito ay isang paanyaya sa atin na pagnilayan. Ano nga bang tingin talaga natin? Nananampalataya ba talaga tayo?
May ibang mga naniniwala sa Panginoong Hesukristo pero hindi nila sinasampalatayanan ang mga salita na yan ng Panginoon. Sa kadahilanan na di nila maisip, paano nga ba magiging tinapay, alak, katawan, ang tinapay na yan? Lagay mo man sa ilalim ng microscope yan tinapay pa din. Lagi ko naalaala po doon na simple. Ang talagang lundo po ng lahat ay pananampalataya natin. Kabalintunaan ba o imposible na panghawakan natin na pwedeng mangyari yung sinasabi na yan ng Panginoon? Yung isang apologist ng araw, si Mang Demetrio, maganda yung paghahalin tulad niya. Sabi niya, hirap kang isipin paano nilagay ni Kristo yung katawan niya sa tinapay na yan. Ba't di mo tingnan ng iyong mata? Sabi niya. Tingnan mo yung paligid mo. Diba? Tingnan niyo nga po yung katabi niyo. Ngayon, pumikit kayo. Yung iba, pagpikit, ang hawak agad yung bag. Diba? Pipikit lang, nakahawak pa sa bag. Bakit? Ano nangyari pag pumikit? Ay, di nawala lahat. Hindi po ba? Pag pumikit tayo. Kahit ano na nakikita mo, pag pumikit ka, nawawala. Pero pag dumilat ka nandun, ang tanong, nasaan yung nakikita mo? Ngayon, nakatabi mo, maya-maya lumayo. Tapos pag pumikit ka, nawala. Pag dumilat ka, nandun ulit. Nasaan? Nasaan yung nakikita mo? Nandun sa mata mo. At saan sa mata mo makikita yan? Doon sa retina ng mata natin. Yung parang maliit na lente na yan ng mata natin. Lahat na nakikita natin dumadaan doon sa retina na yan. At isipin mo, gaganong ka makapangyarihan ng Diyos na sa isang ordinaryong bagay, lahat na nakikita mo, nandun. Mas malaki yung mata mo, mas malaki yung nakikita mo. Diba? At pagkaduling ka, doble yung makikita mo. Imaginein mo yun. Kapansanan na, dumoble pa. Pero, pag sinuri po natin daw yung retina natin, nilagay mo sa ilalim ng microscope, wala kang nakikita na makikita mo doon. Diba? Kata niyo yung Tagalog natin, napakalalim pag di mo maintindihan. Pag sinuri mo yung retina, wala kang makikita na kahit na ano na nakikita mo. Kasi ang makikita mo doon, ugat. Makikita mo doon dugo, makikita mo doon cell. Wala kang makikitang kahit na ano na tinitingnan mo ngayon. Imagine niyo yun. Sa isang ordinaryong bagay, o maging sa isang kahinaan, na ilalagay at na pararami pa ng Diyos yung mga bagay na pwede nating makita. Ano pa kaya? Sabihin niya, ang tinapay na ito ang aking katawan. Kaya nga po nananampalataya. Sa tao na walang pananampalataya, wala yon. Pero sa tao na nananampalataya sa atin, pagkain yan. Pagkain na hindi lamang manunuot sa ating pisikal na katawan. Pagkain na bumubuhay sa ating kaluluwa. Pagkain na nagbibigay sa atin ng buhay at buhay na walang hanggan. Kaya po, paano nga ba talaga natin tinitingnan at pinahahalagahan ang banal na Eucharistia? Talaga nga bang pagkain ito na pinahahalagahan natin? Na gusto talaga nating manuot, maranasan sa ating buhay? Isang bagay na nakasanayan po natin ay yung bata pa tayo, dinadala na tayo sa pagsisimba. At bago magsimba, ang isang bagay na ginagawa talaga dapat po natin, inihahanda natin yung ating sarili. At yan yung kumisan medyo nakakalimutan na po na iba. Yung tinatawag na Eucharistic fast. Na dapat 1 hour bago po komunyon ay nandun na
hindi tayo kumakain ng kahit na ano. 1 hour before communion. So, hindi naman before the start of the Mass, before communion. Ang mahalaga po dito ay meron tayong consciousness na hindi tayo pumupunta lang para dumalo. Hindi tayo pumupunta lang para gumanap. Pumupunta tayo na inihahanda natin yung ating sarili dahil pinananabikan natin na tanggapin at dumulog tayo sa Panginoon. Di po ba? Pag sinabihan ka merong may birthday at sinabi sa iyo, oy, bukas, meron tayong gathering. Magsasamyupsal tayo. Mag-i-eat all you can tayo. Kita tayo ng tanghali, ha? Kita tayo ng dinner. Anong gagawain mo? Ikaw ba kakain para pagdating mo doon, busog ka na? Siyempre, hindi. Hindi naman ako kumain ng tanghalian para talagang masulit ko kung tutusin. At pagka nakahain na lahat bahala na si Simbastatin dyan saka tsaa pagkaraan. Isipin mo, pagkain na ngayon, pinaghahandaan mo Ordinaryong pagkain. Sana ganun din pagdating sa banal na Eucharistia. Sana pagdating sa banal na Eucharistia. Pinaghahandaan natin, hinahan natin, disposisyon natin. At ang bunga po nun ay ang bunga po nun ay binabago tayo. Binabago po tayo. Paano nga ba tayo binabago nito? Isang bagay na nakatutuwa po, minsan, nakakwentuhan ko yung isang mag-asawa. Sabi na, Father, yung pong dalawang estudyante nyo, nag-aral po kasi sa amin sa eskwelahan yun, sa ISSB, ISSM. Mga tapos na. Tapos, may trabaho na din po. Tapos, tuntua sila na nagkukwento kasi doon sa unang sweldo, sabi ng mga anak, ititreat sila. Sabi nila, Father, talaga namang kahit hindi naman kami ganong yaman sa buhay, talagang dinaos namin yung pag-aaral nila. Sabi namin sa kanila, yan lang talaga yung pwede naming ibigay. At gusto namin talaga na makapag-aral sila sa Catholic school. Kasi nga po yung pananampalataya, gusto namin matutunan nila. At kung isipin niyo po, totoo po yun Bakit? Kasi sa murang edad, lahat tayo, mas maraming panahon, bagamat sa kaisipan natin ay ginugugol natin kasama natin yung pamilya natin. Yung oras na kasama natin yung pamilya natin, yung malaking bagay doon tulog. Sa bagay ngayon, hindi na. Yung iba, gising kasi nako-computer. Pero nako-computer lang din. Hindi mo talaga nakai-interact. Yung mas malaking gising, nasa school. At dun, lumalaki ka dun sa nakakasalamuha mo. Pag nandun ka sa Catholic school, hindi po pwede hindi ka dapat bumait. Bakit? Kasi miya't miya magdadasal. Kada pasok at labas ng teacher, may nagdadasal. Binilang ko po minsan yun Sa 8 subjects na lang, times 2 na yun, 16. Meron pang 3 o'clock, may 1 o'clock, may merienda pa, may opening pa, mayroong dismissal prayer. Siguro mga 24 times. At pagka pinagalitan ka ng magulang, nung natututo na po ako sumagot, ang sagot sa akin, yan ba tinuturo ng mga madre doon sa eskwelahan? Yan ba tinuturo sa inyo ni Father? Sumbong kita. Iba kang sumagot. At di natin namamalayan. Yun yung paghubog doon sa pananampalataya. At nakatutuwa dahil linggo-linggo nagsisimba yung mag-anak nila na yun. Magkakatabi sila sa bangko. Doon makita natin papaanong ang banal na Eucharistia
pinanibago sila. Sabi nga ng mga magulang, tuntua daw sila para daw silang bata. Nabaliktad. Kasi nang mamimili na, siyempre masarap yun. Dati binabudget mo eh. Ngayon sila yung sagot. Pero doon makita po natin, ano yun? Yun yung Eucharistia. Na yung naranasan natin na pag-ibig, yung minulat sa atin na kabutihan sa pagsisimba, sa pakikinig natin sa salita. Yung unang bahagi, the table of the word, pinapaliwanag sa atin, inaaral sa atin. Binabago tayo, ginagawa tayong higit na daluyan ng pag-ibig. Kung kaya pag-uwi natin, yun yung baon natin. Yun yung laman ng puso natin, yun yung binabahagi natin. At nagpapatuloy yung kwento na yun ng Eucharistia. Hindi lamang si Kristo na naghandog ng kanyang sarili para sa atin. Si Kristo na ngayon ay tinanggap natin. Si Kristo na naging bahagi ng katawan natin, ngayon nanunuot hanggang sa kaluluwa natin, sa buong pagkatao natin, tayo din nagiging daan ng paghahandog. Kahit sa maliliit na bagay na ginagawa natin. Kaya yan po yung hamon na dapat makita sa atin. Yan yung katotohanan na sinasabi ng Panginoon na tunay ang pagkaimbigay ko. Hindi lang nagdudulot ng buhay, kundi nagtitiyak sa atin ng buhay na walang hanggan. Kaya sa pagsisimba natin, binabago tayo. At hindi natatapos yan habang nasa loob lang tayo ng simbahan. Dala-dala natin yan sa puso natin. Sa bawat iniisip, sa bawat ginagawa natin, punong-puno ng pagpapasalamat, punong-puno ng pagkilala sa pag-ibig ng Panginoong Diyos. At nawa, sa unang araw na ito ng linggo, pagyamanin natin yan sa ating puso. Yan ang napakagandang baon natin sa araw-araw na ating buhay, sa kabutihan na ginagawa natin. Tanungin natin ating sarili, ano nga kung konkretong bagay ang pwede nating magawa para magbunsod ng pagpapasalamat sa mga tao na nakakadaw palad natin? Paano nga ba natin binibigyang katotohanan yung pag-ibig, kabutihan, sa pagdamay, sa malasakit, sa pagpapahalaga na ginagawa natin sa mga tao na nakakasalamuhan natin? Yan si Kristo na tunay na nananahan sa atin. Sa Tagalog po na tugon natin, medyo iba po yun sa English eh. Sa English, yung salmo, ang response po eh, taste and see the goodness of the Lord. Na yung banal na Eucharistia, talagang isang bagay yan na makikita mo at malalasahan mo, mararanasan mo. Dahil sa pag-ibig na yun na binabago ang tao at ibinabahagi niya sa kanyang kapwa.